Kaugnay naman sa mga plano ng mga otoridad sa UNDAS, nagsasagawa ngayon ng press conference Interior and Local Government Secretary Marojas kasama ang ilang opisyal ng Philippine National Police o PNP sa Camp Crame. Panoorin po natin. At saka extended hours para sa PNP personnel na nasa mga stations. No? Yung pangkaraniwan na 8 hanggang 12 hours na duty ay dadagdagan pa ng another 50% para mas malawak o mas malaki yung overlap ng presensya ng kapulisan itong panahon na ito. Yung tinatawag na maneuver units, ito yung SAF, ito yung regional public safety battalions, yung provincial public safety companies will be at 100% strength at saka available 24/7 para sa deployment. No? Yung regular na puwersa ng PNP ay magkakaroon ng redeployment, 41,600 personnel ang i-redeploy targeted dito sa mga convergence areas nitong UNDAS period na ito. Kasama na dyan yung mga sementeryo, places of worship, ports, seaports, airports, bus terminals, transportation hubs. No? So itong 41,000 ito, this is nationwide. No? Sa bawat rehiyon ay ilalagay sila o ididestino sila dito sa mga places of convergence ng mga tao. No? Bukod pa nun, and I will ask Director Rick Marquez to expound on this, meron ng pakikipag-ugnayan at the national level, regional level, provincial level, with yung tinatawag nating force multipliers. Ito yung mga civilian volunteer radio groups tulad ng REA, Kabalikat at iba pa. At nakikipag-ugnayan din sila sa ating mga yung tinatawag na BPAT. No? Ito yung barangay patrol na tumutulong sa bawat barangay. Of course, may koordinasyon tayo sa mga LGUs at saka sa other national government agencies tulad ng OTS, Office of Transport Security, na siya nagbabantay sa mga ports at seaports, ports at saka seaports and airports, sa Coast Guard, at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. No? Itong Ligtas UNDAS ay ang nakatakdang pagtapos nitong full alert status na ito will be November 3 sa hapon ng Lunes. Inaasahan kasi na magdadagsaan pa rin ang pagbalik sa lalo na sa Kamaynilaan hanggang Lunes. No? November 1 is Sabado, November 2 ay Linggo. So inaasahan na maraming magbabiyahe Lunes ng umaga pa. No? Ang karanasan itong nakaraang taon ay there were only 8 incidents reported from the period October 31 to November 2. No? Ganun pa man ay hindi tayo nagpapabaya at patuloy na magiging nakaalerto ang kapulisan no? itong panahon na ito. The places of convergence tulad ng nasabi ay yung mga sementeryo, places of worship, bus terminals, seaports, airports, major tourist destinations, vital installations at saka route security. Ito yung mga kalye patungo dito sa mga convergence points na ito. No? Ang bibigyan ko lang po kayo ng halimbawa, no? Ang bawat region at bibigyan po kayo ng kopya nito. Yung sa bawat region, no? For Region 1 halimbawa, the total number deployed is the 4034. Yung 4034 na yan na nagko-correspond yung sinabi kong nationwide 41,600 na i-redeploy dito sa mga places of convergence. So halimbawa, no, sa Region 1, sa sementeryo, there will be 2,329 sa lahat ng sementeryo sa Region 1. 154 sa lahat ng bus terminal sa Region 1, 13 sa mga seaports sa Region 1, and so on and so forth. No? Maybe mas familiar sa inyo dito sa NCRPO. Sa NCR, there will be 2,595 sa mga sementeryo, 279 sa mga bus terminal, sa mga seaport 8,
kasama na kasi dyan yung Coast Guard, yan ang augmentation dyan, yung Coast Guard PPA Marina ang siya nagbabantay sa ating mga seaports. No? Airport 61 kasi mayroon naman pong OTS at saka aviation police. No? Sa major tourist destinations dito sa Kamaynilan, 200. Sa mga mall, 193. Vital installations, 606. Places of worship is 217. And route security, 158. Equaling 4,278 dito sa NCR. No? So, just to give you an indication, yung 4,000 na yan, kung SONA ay humigit kumulang ganun din, mga 6,000 ang nadideploy sa SONA. So yung 4,000 na yan sa NCR nagpapakita ng all-out na pagtugon ng PNP sa hamon nitong undas na ito. Bukod pa nun ay paghahanda lang, no? At patuloy na pakikipagkoordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng LTFRB, LTO, MMDA, LGUs, Marina, PPA, Coast Guard, CAAP, OTS, Office of Transport Security, and of course DOH and other national government agencies. So yan po ang paghahanda ng PNP para sa Ligtas Undas, itong 2014 edition at inaasahan po na magiging ligtas ito at tahimik itong mga araw na ito. Thank you very much. Sir, will they be getting overtime? The policemen will be working overtime? Yes, meron namang nakatakdang proseso at procedure. Yan po ang press conference ni DILG Secretary Marojas. Kasama ang ilang opisyal ng PNP. Ayon sa kalihim ay magiging 100% ang deployment ng mga specialized units ng PNP para masigurong ligtas ang mga inaasahang kababayan nating magtutungo sa mga probinsya ngayong paparating na undas. Bahagi pa rin ito ng Plan Ligtas Undas na taon-taon ay pinatutupad sa mga panahong ito.